Unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. It is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you, and may God bless the Philippines. Mabuhay ang Kongreso! Kahit paano nyo pa ho itago, Speaker Martin Romualdez, masyado na ho kayong halata, kayong dalawa ng pinsan mo. Sabay pa talaga kayong nagsalita ngayong Lunes. Mga kababayan, itong si Martin Romualdez, pilit ho nilang itinatago ang pagkatakot nila doon sa sinabi nitong si Vice President Sara Duterte. Maling tao ang kinalaban nyo. Akala nyo mapapabagsak nyo ng ganun-ganun na lamang itong si VP? Natitignan na lang ng mga taga-suporta niya yung ginagawa nyong panggigiba sa kanya. Akala nyo hindi susuportahan at iiwan na lang namin ng basta-basta itong si VP Sara. Pwes, diyan kayo nagkakamali. Dito sa video na ito mga kababayan, in-address ngayong araw ng Lunes nitong si Martin Tambaloslos Romualdez ang House of Representatives, ang kanyang mga kasamang crocodile dyan sa House. Para dito kay Capdado Enrique, yung mga crocodile ho natin matataba na. Pwede na ho natin silang katayin. Kung sakaling gumalaw, alam nyo na ho ang gagawin at kung sino ang tatawagin para aregluhin yung mga crocodile dyan sa House of Representatives. Walang palalabasing crocodile, Capdado ha. Kayo na hong bahala sa kanila. Hayo na nga mga kababayan, maging itong si Senator Robin Padilla, nagsalita na ho, naglabas na ho siya ng kanyang pagkadismaya sa mga ginagawang kalokohan ng mga congressman dyan sa House of Representatives. Ito ho ang mga banat nitong si Senator Robin Padilla. Again ha, paalala ulit. Yung mga kababayan nating hindi nakakadalo ng mga rally, gawa lang ho kayo ng ganito. I-post nyo na lang ho mga kababayan, i-post nyo na lang. Gawa ho kayo ng ganyan, i-post nyo ho sa inyong mga personal social media accounts para makita ho ng gobyerno na to na marami na talaga sa ating mga kababayan ang gising na. Hindi lang ho sila makadalo, malamang sa iba't ibang kadahilanan, trabaho, napakalayo o kung ano pa man. Pero yung malapit lang ho sa area, kayo ho ay aking inaanyayahan na dumalo sa mga gaganaping pagkilos sa mga susunod na araw. Ito ho mga kababayan, ito ang sabi nitong si Senator Robin Padilla. Kakosa ko ito sa usaping convicted. Naku po. Magkakosa kayo nitong si Senator Robin. Franz Castro. Hindi ko talaga mapaniwalaan na ang isang lumaban sa mga teroristang makakaliwa at naging vice presidente pa na may napakalaking boto ay dumaranas ng panggigipit ng isang kriminal at di umano'y naging kasapi ng masabing kalaban ng gobyerno. Kaya nga, hindi lang ho kayo, Senator Robin, maging kami dito talagang dismayado sa mga nangyayari sa ating bansa. Tayo ho talagang nalulungkot. Hindi ho tayo makapaniwala. Bakit itong kriminal na to na si Franz Castro convicted? Nagagawa ho niya yan sa mga abogado, vice-presidente sa pinagkatiwalaan ng 32 million na Pilipino noong nagdaang eleksyon. Nangyayari na ito sa harap ko. Hindi pa rin ako makapaniwala. Napapanood ko pero para akong namamalikmata. Naririnig ko. Pero para akong nabibingi. Pinipilit kong maniwala, mawala sa harap ko o gumising. Baka isa lamang itong bangungot. Makata talaga tong si Senator Robin. Palakpakan ho natin. Ayos. May pagkamakata talaga tong si Senator Robin. No? Nakakalungkot ang nangyayari ito sa usapin ng ating mga panalo laban sa mga kalaban ng bayan. Kaya nga mga kababayan, tayo ho talagang lubos na nalulungkot. Lubos na nalulungkot sa mga nangyayari ho ngayon diyan dito kay Vice President Sara Duterte, dito kay Attorney Zulaika Lopez. Hindi lang ho yan, sa buong mga kaganapan sa buong sa ating bansa, no? Yung pagdating sa korupsyon,
Ang pang-aabuso nitong mga congressman na to, yung flood control project, yung pinangako ng administrasyon nung nagdaang eleksyon na mapahanggang sa ngayon, nakatenga pa rin ho, nganga pa rin ang sambayan ng Pilipino. Hinihintay pa rin ho nila yung mga pangako ng bangag na presidente na to at ng kanyang bangag na pinsan, itong si Martin Tambaluslos Romualdez. Ito, pakinggan ho natin ang banat nitong si Tamba, no, kung ano na naman mga kasinungalingan ng sasabihin nitong mama na to. Pakinggan ho natin. Colleagues, the Honorable Speaker, Ferdinand Martin J. Romualdez will address the body. Boo! 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 Bangag yan! Ngayon lang yan, Brad. Huwag na masyadong magpakalasing sa kapangyarihan. Sa ayaw, sa gusto mo, malamang sa malamang, matalo ko pa nga sa kalaban mo dyan sa doon sa lugar ho nila, doon sa Leyte. Malamang sa malamang, matalo yan. Kapal ng mukha mo, Brad. Uy, palakpakan sila, oh. Wow. Wow. Pagka hindi pumalakpak, walang project. Pagka hindi pumalakpak, walang Christmas bonus sa Pasko. Palakpak kayo. Palakpakan, Mix Nograles. Sino mga nasa frame natin? Si Dong Gonzales. Palakpak kayo. Ayun, si Rufus Rodriguez, palakpak. Ito naman ho, yung shock lang abogadong parang ewan. Ayun naman si Pami Zamora. Naku, sayo, sarap ng tawang, sarap batukan. My Okay. distinguished colleagues, Wow, I distinguished. stand before you today with a heavy yet resolute heart. Recent events compel me to address not only the accusations that have been hurled against me personally, Sagutin mo, Brad, yung heavy luggage, yung iyong travel expenses, yung napakatinding korupsyon, pagbibenta ng mga project, flood control, yung mga distrito ng mga kasama mo na tumanggap ng 100 milyon mapanggang sa ngayon, hindi namin malaman kung saan yung mga flood control. Kapal na mukha mo. but also the attacks on the institution we hold sacred, the House of Representatives. The heart of our democracy and the voice of the Filipino people. Let me begin with a matter that is both alarming and unprecedented. The Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, admitted to contacting an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and myself. Hoy! Hindi na kailangan gawin yung video yun. Ano lang yun? Di nyo lang naintindihan ibig niya sabihin. Mag-hire siya ng manggugurgur para yung manggugurgur ng kaligayahan. Dahil sa mga susunod na panahon magiging malungkot kayo. Dahil yung mga kababayan namin maglalabas ng mga ganitong klaseng placards. Panigurado yan. Let me be clear. Hindi Hindi na to biro. Biro Hindi yan. na to normal na panalita. Normal yan. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, Wow. sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Tanungin natin ang sambayanan. Malungkwagan sila, lundagan sila. Such statement is not just reckless, it is dangerous. It sends a chilling message to our people. A message Alam mo, anong narinig yun ng ating mga kababayan? Ang saya-saya ng sambayan ng Pilipino. Gusto ho nila kayong mawala sa political scene sa ating bansa kasi mga perwisyo kayo. Huwag niyo sabihin natakot, na chilling effect. Hindi, ang saya-saya namin. Kung sakali man, kung sakali mang mawala kayo sa anumang kaparaanan sa political scene, sa larawan ng politika sa ating bansa, kami ang pinakaunang papalakpak. Basahin niyo yung mga komento sa baba. Kung galit kayo kay PH, yung mga comment na lang ng ating mga kababayan, umaabot ng minsan 3,000, 6,000. Ang dami yung komento dyan. Basahin nyo, hindi lang yung sa akin. Mga kababayan, tanong ko sa inyo, tanong ko ito sa inyo. Sa tingin nyo, dapat na magurgur yung mama na yan? I-comment nyo sa baba. Si Marcos, si Lisa Araneta Marcos at itong si Tambaluslos, sa tingin nyo, dapat magurgur na yung mga walang yan. Kayo na akong sumagot dyan. Huwag na ako kasi bias naman. Di ba?
Losh. that violence can be contemplated by those in positions of power. This is not just an affront to the individuals targeted, it is attack on the very foundation of our government. It is an insult to every Filipino who believes in the rule of law and the sanctity of life. Tanga ka ba, Brad? Meron pa bang rule of law ngayong mga panahon na to? O baka mataas ka na naman ngayon, lumilipad ka rin parang tong si Marcos Jr. Asaan ang rule of law? Madaling araw, kakatukin nyo. Kakatukin nyo, hindi malaman ng Ale kung ano gagawin niya. Nagpanic attack dahil dun sa ginawa nyo na yon. Asan pa rule of law dito sa bansa na to? Dito kay Attorney Harry Roque, asan yung rule of law? Oh, pati yung mga dokumento na dapat hindi na dapat kunin ng komite. Sa bagay, lumalayo tayo. Diyan lang ho tayo kay Attorney Zulaika Lopez. Tama ho ba yung ginawa ninyo sa kanya? Yun ang tanong. Yun ang kinapaso nyo. Masyado kasi kayong padalos-dalos. BP, huwag kang aalis sa opisina nitong si Congressman Pulong. Violence has no place in our society. It is irreconcilable with the values that have taught and guided us for years. Values of respect and amicable, peaceful conflict resolution. We cannot let this pass as mere rhetoric. The gravity of such confession demands accountability. It demands answers. It demands that we, as the representatives of the Filipino people, take a stand to protect our democracy. Tag 200,000 boto lang ho sila. 200,000 boto. Pero rene-representa daw ho nila yung sambayan ng Pilipino. Di ba nakakabobo? Binoto lang sila ng 100,000 na katao, rene-representa na nila sambayan ng Pilipino. Diba? Ang labo ho, yung tipo, grabe, nakakatanga, no? Yung, si Bibi Sara, 32 million, siya ho ang binabakbakan nila. Itong mga gunggong na to, nakakuha lang ho ng tagi 100,000 boto, 200,000 boto. Rene-representa na nila Pilipinas. Democracy from any and all forms of threats. The actions of the Vice President will go down in the annals of history like a nightmare that will haunt our people for generations. Wow! And this House will do whatever we can to protect the dignity of this institution. Huwag mong subukan, Brad. Masisira buhay mo. Huwag mong subukan. Ako na nagsasabi sa iyo. Ako mismo mananawagan dito pagka kinantin nyo na. Pagka talagang umabot na tayo dun sa punto na talagang sobra-sobra na. Ngayon medyo ano pa eh. Hindi naman okay, sobra na ngayong mga panahon na to. Pero pagka dumating yung punto na yung mga vlogger talaga, yung mga nasa malalayong lugar, mga OFW, umuwi na dahil dyan sa mga gipit nyo na yan kay BP Sara, makikita nyo, hinahanap nyo. Dadali namin yan si Kapdado. And the 100 million Filipinos we represent. Galit, pero galit na. Now, let us address another serious matter. The Vice President's unfounded and baseless accusations that I am plotting to Yung heavy luggage, Brad, paliwanag mo. Merong court record sa Estados Unidos na di umano tumanggap po kayo. Di umano allegedly. Tumanggap daw ho kayo ng mabibigat na maleta. Oh, yun ang paliwanag mo. Para doon sa mga pumapalakpak dyan sa clown na yan, ang tatangan nyo. destroy her because of alleged political ambitions for 2028 elections. My colleagues, these accusations are not only untrue, they are a desperate attempt to distract from the real issues at hand. Malinaw ang katotohanan. Ang trabaho ko bilang speaker ay maglingkod, hindi manira. Ang politika na paninira ay hindi kailanman naging bahagi ng aking prinsipyo. Ito. Palakpakan nyo. Lahat ng pumalakpak tanga. My focus has always been on fulfilling my responsibilities as Speaker of Yung mga Pilipino niya nasa bahay na nanonood dito, akala nila totoo sinasabi nitong organ na ito. Kung mapagkano pinaniwalaan nyo yan, hindi talaga a-assess sa Pilipinas. the House, leading with utmost integrity, untarnished by division and self-interest, and guided by the principle that every action and decision I take must always be for the benefit of the Filipino people.
These unfounded accusations are not just about me. They are an affront to the House of Representatives. They are an attempt to erode public trust in this institution, to sow division, and to create chaos. Hindi lang naman ngayon nag-umpisa yan, right? Yung public division, yung gulong nangyayari ngayong mga panahon na to. Doon sa noong oras na inatake nyo ang opisina ng Vice Presidente, nagkawatak-watak na ho tayo. Wala na, tapos na usapan. Ika nga, 32 million ho ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ho 300,000 votes para doon sa mga party list na maiingay dyan, na mga convicted, na nakakuha lamang ng 200. Bakbakan eh. And cooperation over confrontation. Why these baseless accusations? The answer is simple. To divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the office of the Vice President and Department of Education. Wow. The issues surrounding confidential and intelligence funds, the questionable disbursements. Grabe no, walang gustong magpatinag no. Tapos si VP Sara sumasagot lang. Pero sila ho talaga yung yung promotor dito sa gulo na to. Si Marcos Jr. at itong si Martin Tambaluslos no. Grabe, wala akong gusto magpatinag, yung tipong nananawagan na yung mga senador, yung ibang mga opisyal ng pamahalaan. Ceasefire na muna, tigil na muna. Pero hindi. I will address the body. Speaker will address the body. And the lack of transparency demand answers. We will not tolerate and accept vague explanations and evasive responses. Kung wala kang itinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong? Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Accountability is not optional. Transparency is not negotiable. Those entrusted with public funds must be prepared to explain where it was disbursed and how these resources were utilized. Shout out doon sa speaker na namimigay ng bilyon-bilyon kada lumalabas siya para pamimigay ng ayuda. Hindi nyo ho ipapaliwanag kung paano nyo dinisburse yung bilyong-bilyong pinamimigay nyong ayuda every time na lumalabas kayo sa inyong pangangampanya. Parang kampanya, di ba? Meron pa jingle, kay Mark. Yeah? Yun, hindi nyo ho ipapaliwanag. Yung confidential fund nyo, hindi nyo papaliwanag. Si VP Sara lang, ganon. Okay. Hindi ito personal. Ito ay usapin ng pananagutan at tiwala ng taong bayan. Sige lang. Instead of providing clarity, we have seen attempts to shift the narrative, to create distractions, and to fabricate stories. But let me remind... Heavy luggage na may record sa Amerika. Fabricated daw. Palakpakan natin, anak na to. Wow. Pagka naniwala kayo, edi wala na talaga. Everyone. The truth is resilient. No amount of noise can drown it. This House of the People is a sacred institution. It is the embodiment of the people's will, and its dignity must be upheld at all times. Ang Kongreso ay sagrado. Ang mga patakaran at seguridad dito ay hindi nilalabag. Ang paglabag sa mga ito ay kawalang galang. So yung mga pagnanakaw nyo dyan, sagrado din, gano'n. Bayan ng ating pinaglilingkuran. Disrespect for the protocols, security measures, and leadership of this institution is not just a breach of rules, it is a breach of trust. To mock our protocols, to defy our orders, and to malign our leaders is to disrespect the Filipino people who elected us to serve. This House operates on the principles of the rule of law, transparency, and accountability. These principles are the bedrock of our democracy. To undermine them is to weaken the foundation upon which our nation stands. My colleagues, I call on you to stand with me in defending this institution. Palakpak sila,
Ipaglaban Pagka hindi kayo pumalakpak, wala kayong bonus. Bahala natin kayo. ang dignidad ng Kongreso. May Ipaglaban natin ang katotohanan. Ipaglaban natin ang ating demokrasya. This is not about personal interests. It is about preserving the integrity of the House of Representatives and ensuring that it remains strong and a credible voice for the Filipino people. To the Filipino people, I assure you that this House will not waver in its commitment to transparency, accountability, and service. We should not allow individuals to ruin this great nation with their manipulative tactics, their troll armies, or their few blind followers. We owe it to the Philippines. Anong view? Dami namin, milyon-milyon kami. Puntahan mo yung FB page ng pinsan mong Bangag. At yung FB page nitong si VP Sara, tingnan mo yung mga reacts doon. Hindi nga makapalag yung mga trolls nyo eh. Puntahan mo yun, Brad, bago ka magsalita ng ganyan. Filipino people to remain steadfast in our mission to pass laws that improve lives, protect freedoms, and ensure a brighter future for all. Finally, I reaffirm my unwavering support for President Ferdinand R. Marcos Jr. and his administration. Ano ka palapalakpak doon sa mga sinasabi niya, pumapalakpak kayo. Natural pinsan niya yun. Together, we will continue to advance the reforms and policies that will lead us to economic recovery, national security, and a more equitable society. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa akin, hindi tungkol sa inyo, kundi para sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Kinabukasan na puro ayuda. Anong kinabukasan? Asan yung bagong infrastruktura? Asan yung 20 pesos na bigas? Asan na yung mga bagong tulay? Asan na yung build better more? Asan yung kinabukasan na sinasabi mo, Brad? Anak ng toko, panluloko na naman yan. O palakpakan naman yung mga... Let us rise above the distractions. Let us reject baseless accusations. Let us focus on what truly matters. Walang problema yan. Paniwalaan nyo hanggat gusto nyo yung mga sinasabi ni Tamba na yan. Pero hindi natin mababago ang katotohanan na sinusuka ng sambayan ng Pilipino yung mga leader na yan. Kagaya ni Tamba, Marcos Jr., lahat ng nasa gabinete nitong si Bangag. Serving the people and strengthening the institutions that uphold our democracy. No problem. Let us stay focused, steadfast, and committed to the great job we are doing. It is indeed my honor and privilege fighting this battle with and for all of you. Thank you, and may God bless the Philippines. Mabuhay ang Kongreso! Mabuhay ang sambayang Pilipino! Relax, baka atakihin ka dyan. Di pa dumating yung wala pa si Kap Dado, matumba ka dyan sa... Huwag ka masyadong sumigaw, Brad, ha? Relax ka lang, ha? Huwag masyadong... Yung puso mo. Sa taba mong yan, baka dalawang atsing lang mo to. Yung nangyari sa'yo dyan. Okay na. Oh. Pagka hindi tumayo, walang binibilang ko yung mga tumatayo, isusumbong kayo kay Tamba. Pagka hindi kayo tumayo, wala kayong bonus. Wala kayong hamon. Wala kayong queso de bola kayong Pasko, bahala kayo. Oh.